Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, pagmamalaki at pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat etniko ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito ay matututuhan mo naman kung paano maipagmamalaki at mapahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko, ang pagmamahal, pagpapayaman, at ang paraan ng pagpapahalaga sa mga kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa ay matutuhan mo sa araling ito. Ang bawat rehiyon at pangkat etniko ay may iba't ibang kultura. Mahalagang matutuhan mo na ang mga ito upang mapahalagahan at maipagmalaki. Ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa kulturang nakagisnan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Gawin natin. Suriin ang bawat larawan. Isulat ang letrang L kung ito ay laro, letrang A kung ito ay awit, KB kung ito ay kwentong bayan, at KS kung ito ay katutubong sayaw. Ang unang larawan ay L. Ang pangalawang larawan ay KS. Ang pangatlong larawan ay L. Ang pang-apat na larawan ay KB. At ang panglimang larawan ay A. Mayroong iba't ibang pangkat etniko sa bansa katulad ng mga Igorot, Ivatan, at marami pang iba. Ang mga ito ay grupo o pangkat na binubuo ng mga taong may magkakatulad na kultura o pinagmulan. Sila ay may mayaman at bukod-tanging kulturang materyal at di-materyal, katulad ng mga kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa. Ang magkakaibigang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa ay nararapat na ipagmalaki dahil sa mayamang sining, tradisyon at paniniwala na mayroon ang mga ito. Gawin natin. Sa tulong at gabay ng iyong magulang o guardian, gumuhit ng bidog na may thumbs up sign sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, pag-aralang mabuti ang mga pahayag na nasa loob ng kahon. Sa loob ng iyong iginuhit, isulat ang mga titik na nagpapahayag ng pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat etniko. Kumakanta ng paru-parong bukid. Nakikipaglaro sa patintero sa mga kaibigan. Nakikipagkaibigan sa mga Igorot. Pinag-aaralan ang sayaw na itik-itik. Gawin natin. Lagyan ng check ang bilang kung naipagmamalaki at napapahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko at X naman kung hindi.
Inaawit ng buong puso ang mga katutubong awitin katulad ng Bahay Kubo, Leron-Leron Sinta, Sit-Silit-Sit, Paru-Parong Bukid, at iba pa. Ito ay check. Pinagtatawanan ang mga kasuotan ng ibang pangkat etniko. Ito ay X. Minamahal at pinapahalagahan ang makulay na kultura ng bansa. Ito ay check. Inaalam at pinag-aaralan ang mga katutubong sayaw ng bansa katulad ng tinikling, itik-itik, karinyosa, pandanggo sa ilaw, maglalatik, at iba pa. Ito ay check. Kinakalimutan na ang mga larong Pinoy katulad ng larong sungka, patintero, piko, luksong lubid, luksong tinik, at iba pang dahil sa paglalaro ng gadgets. Ito ay X. Paano mo maipakikita na ipinagmamalaki at pinahahalagahan mo ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa? Maaari mo itong maipakikita sa pamamagitan ng sumusunod. Paglalaro ng mga katutubong larong tulad ng luksong baka, kadang-kadang, tumbang preso, at marami pang iba. Pagsali sa mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw tulad ng tinikling, itik-itik, binanog, dugso, at marami pang iba. Pagkanta ng mga katutubong awit tulad ng Salitumay, Sarong Banggi, Magtanim ay di biro, at iba pa. Pagbabasa ng mga kwentong bayan tulad ng mga alamat at epiko. Maaari ring ibahagi ang kwentong binasa sa iba. Idol ko si Tatay ni Patrick O. Opeña. Albert, gising ka na, sabi ni Nanay. Maaga akong ginigising ni Nanay kapag may pasok sa paaralan. Si Tatay naman ay nagkakape at sinalubong ako ng ngiti. Anak, mag-almusal ka na at isasabay na kita pagpasok mo. Yehey! Idol ko talaga si Tatay Mario. Kilala si Tatay sa aming barangay sa husay niya sa pagsayaw at pagpapahalaga ng mga katutubong sayaw. Sa aming paaralan, gaganapin ang buwan ng wika. Gusto kong sumali pero nahihiya ako. Pag-uwi ko sa bahay ay sinabi ko kay Nanay Edna na may palatuntunan sa paaralan. O anak, gusto mo bang sumali? Tanong ni Nanay. Kaso Nay, nahihiya ako. Gusto ko po sanang sumali sa katutubong sayaw. Sagot naman ni Albert. Narinig ni Tatay ang aming usapan. Albert, huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Saad ni Tatay. Talaga po, Tay? Ang paniniguradong tanong ni Albert. Oo anak, ako ang bahala sa iyo. Tuturuan kita sapagkat nais kong ipamana sa iyo ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga katutubong sayaw tulad ng sayaw na maglalatik. Nagsimula na kaming mag-ensayo ni Tatay gamit ang mga bao na inilagay sa aking braso, dibdib, likod at tuhod. Itinuro niya sa akin ang mga dance steps sa pagsasayaw nito. Buong husay kong natutuhan ng sayaw. Hindi na ako makapaghintay na maipamalas ito sa araw ng palatuntunan.
Sa mismong palatuntunan ay nanood si nanay at tatay. Maraming pumalakpak sa aking sayaw. Nagkamit din ako ng medalya dahil sa mahusay kong pagsayaw. Idol ko si tatay. Lagi na akong sasali sa palatuntunan ng paaralan. Kaya ko na sa susunod. Anong katutubong sayaw ang naipakita sa kwento? Ano ang gamit sa pagsasayaw nito? Maglalatik ang katutubong sayaw na naipakita sa kwento. Ang gamit sa pagsasayaw nito ay mga bao ng niyog. Sa anong paraan natutuhan ni Albert ang sayaw? Tinuruan si Albert ng kanyang ama ng mga kilos upang masayaw ang maglalatik. Paano naipakita ni Albert ang kanyang pagpapahalaga sa katutubong sayaw katulad ng nabanggit sa kwento? Pangatwiranan. Naipakita ni Albert ang pagpapahalaga sa katutubong sayaw sa pamamagitan ng buong pusong pagsasanay upang matutuhan ang mga galaw nito. Mahusay niya rin itong naipakita sa kanyang pagsasayaw sa palatuntunan ng kanilang paaralan. Sa iyong palagay, naipagmalaki ba ni Albert ang katutubong sayaw na ipinamana sa kanya ni Tatay Mario? Pangatwiranan. Opo, naipagmalaki po ni Albert ang katutubong sayaw dahil ito ay kanyang pinag-aralan at buhong husay na itinanghal sa programa ng kanilang paaralan. Bilang isang batang Pinoy, bakit mahalagang maipakita natin ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa mga katutubong sayaw? Mahalaga pong maipakita natin ang pagpapahalaga sa mga katutubong sayaw dahil ito po ay bahagi ng ating kultura. Ito po ay pamana ng ating lahi na kailangang ipagmalaki at bigyan ng kahalagahan. Gawin natin. Suriin ang larawan na nasa ibaba. Sa tulong at gabay ng iyong magulang o guardian, paano mo maipakikita ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa katutubong laro katulad ng nasa larawan. Isa sa mga katutubong laro ang tumbang preso. Ito ay isang masiglang laro na ginagamitan ng tsinelas sa pagpapatumba ng isang lata. Bilang isang bata, mapapahalagahan ko po ito sa pamamagitan ng paglalaro nito kasama ang aking mga kaibigan. Mas pipiliin kong maglaro ng mga ganitong klaseng laro kaysa sa mga computer games. Gawin natin. Ano ang kahalagahan ng nasuri mong kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa? Kopyahin ang diagram sa ibaba at magbigay ng 3 kasagutan. Kahalagahan ng kultura. Naipakikita ng mga ito ang makulay na kultura ng bansa. Napapanatili ng mga ito ang kasaysayan ng isang lugar. Nabibigyang importansya ang mga kulturang nakagawian na.
Gawin natin. Basahin ang bawat sitwasyon sa tulong at gabay ng magulang o guardian. Isulat kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon. Nagpakitang gilas ang mga mag-aaral ni Ginoong Yarzo sa pagtatanghal ng mga sayaw na tinikling. Kinakabahan ang kagrupo mo dahil kayo na ang susunod. Sasabihin ko po sa aking mga kagrupo na huwag kabahan dahil kami po ay nag-ensayo ng mabuti at gawin namin ng buong husay ang aming pagtatanghal. Mayroon kang libro ng kwentong bayan na nabasa mo na. Gusto ng kaibigan mong si Myra na hiramin ang libro mo. Akin pong ipahihiram kay Myra ang aking libro upang kanyang mabasa rin ito at kapulutan ng aral. Pinagtawanan ng pinsan mong si Rolly ang katutubong nakita nila na namamasyal sa Baguio dahil sa suot nilang bahag. Sasabihin ko po kay Rolly na mali ang kanyang ginawa at sasabihin ko pong dapat naming nirerespeto ang mga kultura ng ibang pangkat at magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa kanilang kultura. Nakita mo kasama ang mga kaibigan mong sina Sunny, Jerome at Alex ang isang batang badyaw na nanonood sa inyo habang kayo ay naglalaro ng patintero sa isang bakanting lote. Amin pong iimbitahang sumali sa aming laro ang batang badyaw na nanonood sa aming paglalaro. Kikilalanin po namin upang maging aming bagong kaibigan. Maraming koleksyon ng iba't ibang awiting bayan tulad ng mga awiting kuntiman at manang biday ng Ilocano ang tatay mo. Nakita mo na pinaglalaro ito ng kapatid mo. Pagsasabihan ko po ang aking kapatid na ang mga gamit na iyon ay hindi laruan. Kailangan po naming ingatan ang mga iyon upang mapatugtog at maawit pa sa mga susunod na panahon. Gawin natin. Gumawa ng isang slogan na nagpapahayag ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat, etniko. Ating kultura ay pahalagahan sa pagtatanghal, gawin ng buong husay. Laging ipamalas at ipagmalaki, yaman ito ng ating bayan. Mahalaga na malaman mo na ang kultura ng bansa ay makulay sapagkat may iba't ibang pangkat etniko. Ito ay dapat mapanatili kahit sa paglipas ng panahon at sa kabila ng mga banta at hamon. Bilang Filipino, nararapat mong suriin ang kultura ng iba't ibang pangkat etniko upang maipagmalaki at mapahalagahan ang kulturang mayroon ang bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Paalam!